Jairo, at pagkakita sa kanya, ay nagpatira pa siya sa kanyang paanan at ipinamamanhik na mainam sa kanya na sinasabi, "Ang aking munting anak na babae ay naghihingalo. Ipinamamanhik ko sa iyo na ikaw ay pumaroon at ipatong mo ang iyong mga kamay sa kanya upang siya'y gumaling at mabuhay." At siya'y sumama sa kanya at sinundan siya ng lubhang maraming tao at siya'y sinisiksik nila. At isang babae na may 12 taonang inaagasan at siya'y napahirapan na ng maraming bagay ng mga manggagamot at nagugol na niya ang lahat niyang tinatangkilik at hindi gumaling ng kaunti man, kundi bagkus pang lumulubha siya. Napagkarinig niya ng mga bagay tungkol kay Jesus, ay lumapit siya sa karamihan, sa likuran niya, at hinipo ang kanyang damit. Sapagkat sinasabi niya, kung mahipo ko man lamang ang kanyang damit, ay gagaling ako. At pagdakay, naampat ang kanyang agas, at kanyang naramdaman sa kanyang katawan na magaling na siya sa salot niya. At si Jesus, sa pagkatalastas niya agad sa kanyang sarili na may umalis na bisa sa kanya, ay pagdakay pumihit sa karamihan at nagsabi, "Sino ang humipo ng aking mga damit?" At sinabi sa kanya ng kanyang mga alagad, "Nakikita mong sinisiksik ka ng karamihan at sasabihin mo, sino ang humipo sa akin?" At lumingap siya ng sa palibot-libot upang makita siya na gumawa ng bagay na ito. Ngunit ang babae na natatakot at nangangatal, palibhasa'y nalalaman ang sa kanya'y nangyari, lumapit at nagpatira pa sa harap niya at sinabi sa kanya ang buong katotohanan. At sinabi niya sa kanya, "Anak, pinagaling ka ng pananampalataya mo. Yumaon kang payapa at gumaling ka sa salot mo." Samantalang nagsasalita pa siya, ay may nagsidating na galing sa bahay ng pinuno sa sinagoga na nagsasabi, "Patay na ang anak mong babae. Bakit mo pa binabagabag ang guro?" Datapwat hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinasalita at nagsabi sa pinuno ng sinagoga, "Huwag kang matakot, manampalataya ka lamang." At hindi niya ipinahintulot na sino may makasunod sa kanya, liban kay Pedro at kay Santiago at kay Juan na kapatid ni Santiago. At nagsidating sila sa bahay ng pinuno sa sinagoga at napanood niya ang pagkakagulo at ang nagsisitangis at nangagbubuntong hininga ng labis. At pagkapasok niya ay kanyang sinabi sa kanila, "Bakit kayo'y nangagkakagulo at nagsisitangis? Hindi patay ang bata, kundi natutulog." At tinatawanan nila siya na nililibak. Datapwat nang mapalabas na niya ang lahat, ay isinama niya ang ama ng bata at ang ina nito at ang kanyang mga kasamahan at pumasok sa kinaroroonan ng bata. At pagkahawak niya sa kamay ng bata, ay sinabi niya sa kanya, "Talita kumi," na kung liliwanagin ay, "Dalaga, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka." At pagdakay, nagbangon ang dalaga at lumakad, sapagkat siya'y may 12 taon na. At pagdakay, nangagtaka silang lubha. At ipinagbilin niya sa kanilang mahigpit na sino man ay huwag makaalam nito, at kanyang ipinag-utos na siya'y bigyan ng pagkain.
Yun po ang naging kabuuan ng chapter 5 ng aklat ni Marcos at yan po'y binubuo ng 43 bersikulo. Kung inyo pong mapapaghambing doon sa mga binasa natin ng mga nakakaraan sa aklat ni Mateo, merong mga bagay na isinasalaysay din naman si Marcos na sinabi sa aklat ni Mateo. Subalit, ipagpatuloy po natin itong ating ginagawang pagbabasa para higit nating maunawaan kung ano ba yung mga nilalaman ito. At sakasakali po na meron kayong gustong liwanagin, maaari po kayong tumawag sa linya ng ating telepono sa pamamagitan po ni Brother Eli Soriano at ng palatuntunang Itanong Mo Kay Soriano at ng Ang Dating Daan ay mapag-usapan yung mga bagay na gusto ho ninyong higit na maunawaan. Lagi namin paanyaya sa inyo, sana po ay mabigyan natin ng puwang sa ating mga puso ang pagbabasa ng mga salita ng Diyos. Maiksing oras lang po ang hinihingi namin at inaamot sa inyo. Tuwing alas 8 ng gabi, dito po sa UN Television. Sana bukas po huwag kayong mawawala sa ganito ring oras at dito rin sa ganitong himpilan. Magbabalik po tayo para muling tunghayan ang mga salita ng Diyos. Dahil lagi niyong tatandaan, mapalad ang bumabasa.